attracts God. Hallelujah. Yung preaching po ni Pastor Lucky last week, doon po naituro niya na ang pagsubok dumarating minsan sa kalagitnaan. Amen po ba? Lagi yan, hindi lang minsan. Kung kailan nasa gitna ka na, saka ka naman susubukan. Amen po ba? Sa gitna po lagi. Ang tanong ganito po, kapag ka ikaw ba ay huminto o umayaw sa kalagitnaan ng inyong pagsubok, shortcut mo ba na ikaw ay mapupunta sa harapan? Ano po ang kadalasang nangyayari? Hindi ba bumabalik ka lang uli sa umpisa? Amen po ba? Kapag umayaw ka sa kalagitnaan ng inyong pagsubok, kadalasan bumabalik ka lang uli sa dati. Paikot-ikot lang ang buhay. Hindi ka makaalis-alis. Ang pinakamahirap po nito, kapag ka doon sa kalagitnaan ay umayaw ka na, maaring doon na rin ang katapusan mo. Napakahirap pong matapos nang hindi mo nagawa ang mission mo sa buhay. Useless ang naging buhay mo sa mundo. Amen po ba? Masarap po na ikaw ay nakahiga na sa kabaong, pero natapos mo kung anong pinapagawa ng Diyos sa'yo. Amen. Iyon ang sabi ni Timoteo, sabi sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 sa Tagalog. Sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Anong sabi sa verse 7? Pinagbuti ko ang aking, ano daw? Pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At, ano sabi niya? Nanatili akong tapat sa pananampalataya. And in verse 8, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, we lift up to you the words that we are about to receive. May your Spirit dwell on us. Open our hearts and our mind to understand the revelations from you, Lord. We submit ourselves before you. I submit my life before you, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Sino rito po ang nakakaranas ng pagsubok sa kanyang buhay? Lahat po tayo. Amen? Meaning to say, you are in the middle of your life right now. Pagka ikaw po may nararanasang mga pagsubok na yan, God is giving you a choice. Gusto mo bang huminto? Gusto mo bang sumuko? O gusto mong ipaglaban at gusto mong magpatuloy hanggang sa hangganan? God is giving you a choice right now. Pero sinasabi ko sa iyo, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang umaayaw na. Hallelujah. Sabi ni Pablo, kung gusto mong tapusin, mga kapatid, ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo, sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sabi mo sa katabi mo, pagbutihan mo. Ano pa? Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At ang pinakamahalaga sa lahat, na natili ako ng tapat sa pananampalataya. Amen po ba? Yan po yung topic natin ngayon, faith. Sabihin natin faith. Hindi fake.
pananampalataya. In Hebrew chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Faith is the only thing that can attract God. Hello? Pag-aralan natin yan ngayon. So, natakil na namin yung tatlo, bibilisan ko lang i-wrap up sa inyo para makapunta na tayo sa 4 hanggang 6. Pwede ba yun? Maswerte kayo. Yung iba nagpunta pa nung Wednesday dito. Okay? Huwag nyo sanayin, ha? Huwag nyo sanayin. So what is faith? Sabi niya, number 1, faith, sabi niya, we do not get things by faith, but rather faith activates when it's connected with the commandment, laws, statutes established by the Word of God. Amen po ba? Ang alam kasi natin sa pananampalataya, ito po yung positive thinking. Huwag kang mag-iisip ng negatibo, positibo lang lagi. Yun ang pananampalataya sa atin. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos in Hebrew chapter 11 verse 7, by faith, sabi niya, with confidence in God and His Word. Hallelujah. It is a confidence sa Diyos. Sino rito may confidence sa Diyos? Gaano nyo kakilala ang Diyos? Saan daw siya confident? Sa Diyos at sa Kanyang salita. You are confident with the personality of God, and you are also confident to the word that He said. Amen. Sa lahat ng Kanyang sinabi, may lakas ng loob ka. Pinangahawakan mo. Kilala mo yung Diyos. Kilala mo ang Kanyang sinalita. Amen. It is not about us. Nasasabi mo, hindi nagbabago ang isip ko. Positive thinker ako. Kaya mo nakukuha ang mga bagay-bagay. Kaya mo nakukuha ang mga bagay-bagay dahil nakalinya ang iyong paniniwala sa sinabi ng Diyos sa atin. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Ito po ay ang Kanyang salita. Kaya nga po yung Biblia, tinawag po nating salita ng Diyos. Amen po ba? Do you believe that Bible is our constitution? In our government right now, lahat po ng bagay na ginagawa dito ay dapat nasa batas. Amen po ba? Hello? Kasi ang salita ng Diyos is the very constitution of our faith. Kapag hindi po sinabi ng salita ng Diyos, then that is not our law supposed to be. Amen. Sapagkat ang bawat salita ay nagmula sa Kanya, ay isa ng batas na dapat paniwalaan at dapat sundin. Kapag ang Diyos ay nagsalita, mga kapatid, consider it law. Amen. Pastor, akala ko ba we live by grace and not by the law? Mga kapatid, ang grace na binigay sa atin, ibinagkaloob ng Diyos ang Kanyang grasya at habag sa atin para magampanan natin ang Kanyang mga batas. Yun po ang nagbigay sa atin ng kalakasan ng loob para magampanan po natin ang Kanyang batas. Amen. Ang iniligtas lang po sa atin sa pamamagitan ng grasya ay ang kasalanan. Hindi natin kayang gawin yon. Ang kamatayan at ang impyerno. Yang tatlong yan, hindi natin kayang solusyonan yan. Ang nagbigay solusyon dyan ay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung siya'y namatay, tayo po ay Kanyang iniligtas sa kasalanan, sa impyerno, at sa, ano yung isa? Kamatayan. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 15, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Pagkatapos po ng tatlong batas na yon, dapat po ang lahat ng batas na sinabi niya
dapat nating sundin. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng batas na sinabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina. Yun lamang po ang tanging commandment na may kalakip na pangako. Ano daw po ang mangyayari kapag iginalang mo ang iyong ama at ina? Pagpapalain o palalawigin ng buhay, pahabain ng buhay. Amen po ba? Yun po yung sikreto. Amen? Kapag ikaw ay suwail na anak, kadalasan iiksi buhay mo. And blessing will not come from you. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, number 2, sabi niya, faith does not proceed from the soul of man, but from the Spirit of God as a gift of God, so we do God's will. Ang pananampalataya daw ay hindi nagmumula sa pagkatao natin. Ito, ang pananampalataya po ay mula sa Diyos. Ito daw po ay kanyang regalo sa atin. Upang ito po ang magamit natin sa gitna ng mga pagsubok na makakayanan po nating gawin ang mga bagay-bagay. Amen po ba? Kaya po sabi sa Mark chapter 9 verse 24, agad naman sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. When we are in the midst of trials, mga kapatid, huwag mong questionin ng Diyos. Hello? Kadalasan, ang sukatan natin kung bakit kini-question natin ng Diyos ay tinitignan natin ang mga bagay na nagagawa natin para sa Kanya. Nagsisimba naman ako mabait naman ako nagbibigay naman ako ng tithes and offering ko. Naglilingkod naman ako sa simbahan. Pero bakit ganito ang nangyayari? Bakit? Amen? Do not question God, period. But rather, in the midst of your circumstances, in the midst of your trial, ang kailangan mong gawin ay humiling sa Kanya na dagdagan pa ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi magbubuhat sa iyo. Ang pananampalataya ay buhat sa Kanya para makayanan mo ang mga bagay na pinagdadaanan mo sa oras na ito. Amen po ba? Instead of questioning God, kneel down, ask for a prayer, Lord, give me strength. Ano yung kanta ni, Give me faith. Sino rito ang gusto ng pananampalataya? Hallelujah. Katulad po nung ama, nung bata, sabi niya, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Sino rito gustong madagdagan ang kanyang pananampalataya? Hallelujah. No, hindi pa po tayo kompleto. Ang dami pa pong pagsubok. Pag sinubukan ka sa isa, bukas meron na naman. Tapos ang pagsubok pa naman, hindi siya pantay-pantay, pataas ng pataas. Amen? Habang tumataas ang faith mo, tumataas din yung pagsubok. Kaya yung iba, natakot na. Ayaw na nilang tumaas ang kanilang faith. Nanatili na lang sila doon. Kaya walang natatapos. Malakas ngayon, sinubukan sandali, ayaw na. Okay, anong nangyayari? Bumabalik lang uli sa dati. Amen? Si Jesus up to the point of death. Hanggang sa kamatayan, hindi po siya sumuko. At isinuko niya ang kanyang buhay, not my will, but thy will be done. Sabi nung awitin, give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Ano sabi niya? I may be weak, but your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Amen po ba? Sino rito may pinagdadaanan ngayon?
Anong kailangan gawin? Manalangin, Lord, bigyan niyo ako ng kalakasan. Bigyan niyo ako ng talino. Bigyan niyo ako ng kalinawan upang maunawaan ko ang sitwasyon ko ngayon. Maaring ikaw ay nalilito lang. Amen? Kaya nga po, ang sabi po dito, in John chapter 8, verse 33, then you will know the truth and the truth will set you free. Binigyan po natin ng diin last Wednesday about darkness. When we talk about darkness in the Bible, alam niyo kung anong ibig sabihin ng darkness in the Bible? Hello? Ignorance. Sabi mo sa katabing, ignorante ka ba? Amen? Pag ignorante ka, binabalutan ka ng kadiliman. Bakit? Kasi hindi mo alam. Amen po ba? So the greatest tragedy in life is not death. The greatest tragedy in life is being in the darkness. Ano yung darkness? Ignorant. Kapag ignorante ka sa Diyos, ignorante ka sa Kanyang salita, mga kapatid, yan po ang pinakadelikadong buhay na meron ka. Amen? Kasi hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Hindi mo alam kung paano tumawid. Kasi kulang ka sa kaalaman. Now, ano sabi niya? If you know the truth shall set you free. Ano naman po yung truth? It is the light of the world. Jesus is the truth. If you know Jesus, you will know the truth. Amen po ba? Kaya, kapag ka may ilaw, gaano man kadilim ang paligid, magsindi ka lang ng isang posporo, magliliwanag. Bakit? Kapag ka may liwanag, the darkness will disappear. Amen? Kapag ka may liwanag, nalaman mo ang katotohanan, ang kaignorantehan mo mawawala. Ikaw po'y makakalaya. Amen? Sino gustong lumaya? Anong kailangan? You shall know the truth. Sino rito ang gustong malaman ng katotohanan? Hallelujah! Kaya nga po lagi natin sinasabi, pumapasok po kayo rito sa simbahan not just for your attendance, not just to display that you are holy, kasi nagsisimba ka every Sunday. Yung bang masabi lang, di ba gawain natin yan nung Katoliko tayo? Masabi lang ng nanay mo na nagsimba ka pero hindi niya alam, nandun ka lang, sightseeing ka lang sa labas, tumitingin ka lang ng mga chicks. Okay? Tapos pag ama namin, natatabi ka doon sa may maganda, at least maka-holding hands ka man lang. Amen? Gawain ko yan nung araw. Lalo na pagka Pasko, simbang gabi yun, 9 days yun eh. O, ang gagawin natin, tatambay muna kami. Pag kami nakita kami maganda, susundan na namin yun. Kung saan uupo, tatabi na kami. Ama namin, paldo. Amen? Hindi po tayo pumapasok sa simbahan just because of those things. We are coming on the church to listen. Listen. To feed your spirit. To know the truth. Amen? Because this truth, in times of trouble, it will become light. Amen po ba? Kapag ka may trials, ang Holy Spirit, yan po ang uhugutin, ipapaalala sa'yo. Paano kung empty ka? Darkness all over you. Pagdating ng Holy Spirit, walang mahugot sa'yo. Di ba anong tawag doon pagka-exam, ma'am? Kamote. Ba't ka nangangamote? Wala kang pinasok dito eh. Amen! Tingnan mo yung katabi mo, kamote ka ba? Kaya kapag ka nasa darkness ka, balisang-balisa ka eh. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, mainit ang ulo mo, bad trip ka. Bakit? Nangangamote ka eh, balisa ka, hindi mo alam. Hindi mo alam kung saan ka babalik, to the left or to the right. Di ba ganun pag nag-i-exam?
Naghahanap ka ng, ano ba sagot nito? Nakakita ka sa kaliwa, hindi mo naman alam kung tama yun. Ikaw naman, basta lang may maisulat ka, kinopya mo na. Ayun pala, sinambahan niya lang din. Kasi kapwa kayong bulag, di pareho kayong bagsak. Amen? But if you know the truth shall set you free. Hallelujah. Number 3, sabi niya, the righteous lives by faith. Does not mean holding your doctrinal position or ignore their behavior. Rather, the righteous looks to God for every decision of life rather than leaning on their own wisdom and strength. Hallelujah. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Kaya manatiling nakatuon sa Panginoon sa lahat ng oras. Sabi niya sa Hebrew chapter 12, verse 2 to 3, manatiling nakatuon sa Panginoon sa lahat ng oras. Sabi nga ni Presi nung Wednesday, wala ka naman na pong mapupuntahang iba. Amen? Magmamataas ka sa Diyos, magtatampo ka sa Diyos, tatalikod ka, tapos pag nangailangan ka na naman, babalik ka rin. Sabi ko nga sa inyo, walang humihinto sa gitna na kapag huminto sa gitna, mapupunta siya sa unahan. Lahat ng huminto sa gitna, bumabalik sa umpisa. Tapos pagdating na naman sa gitna, hihinto na naman. Paikot-ikot lang siya between the first and the middle. Walang nangyayari sa buhay. Pero ang nagpapatuloy hanggang wakas may natatapos. So you have to fix your eyes to Jesus. And that is faith. Ang faith may prinsipyo. Sabi mo sa katabi mo. Hallelujah. Diyan na papasok yung number 4. Huwag na natin iano masyado yung number 3. No, 1 to 3. Kasi baka hindi na naman kayo umattend ng Wednesday. Sasabihin natin, tuturo naman ni Pastor ng iba yung anointing ng Wednesday. Amen. Sino yung nandito ng Wednesday? Sino nag-enjoy sa inyo ng Wednesday? Amen. Ba't naman natin ibibigay sa kanila lahat kaya, di ba? Manood kayo. Hallelujah. Sino rito nanonood ng mga video clippings natin? Ha? You review. Hallelujah. So number 4, sabi niya, true faith in God always result godly character and behavior. In James chapter 2, verse 26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. There is always be a manifestation of the things that you believe. Dapat meron pong manifestation yan sa katawan. Hindi pwedeng puro salita lang. Makikita po yan dapat sa katawan. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, for this reason pakibasa nga, make every effort to add or minus. Ano sabi niya? Ano yung addition? Dagdag. Ano idadagdag? To your faith, ano daw idadagdag? Goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Hallelujah. Hallelujah. Ano pagkakakilala mo sa Diyos? Sino po rito na naniniwala
na siya po ay kalarawan ng Diyos. Hello? Sabi mo, naniniwala po ako. God created us after His own image and likeness. Amen. Any volunteer? Ano pagkakakilala mo sa Diyos? Mapagmahal. Ikaw, ano pagkakilala mo sa Panginoon? Constant talaga yung pala nasagot mo. Ha? Pastor, ikaw, ano pagkakilala mo? Makapangyarihan. Mapagpatawad. Ano daw? Father. Savior. Ano pa? Father. May likha ng lahat. Ano pa? Makatarungan. Mabait. Sino rito naniniwala mabait ang Diyos? Ha? Sino rito ang naniniwala that God is a good provider? Hallelujah. Lahat ng naiisip mo na kung ano ang Diyos, alam mo ba, ang ine-expect niya ay ganun ka rin dapat? Why? Because God created us after His own image and likeness. Ang Diyos ba chismoso? Hello? So, hindi ka dapat chismoso at saka sismosa. You are not supposed to be function doon sa hindi naman mo dapat i-function. Amen po ba? Sino rito ang nagtatanim ng galit? Hindi yun ang karakter ng Diyos mo. Sino rito ang manunumbat? Be careful of what you are doing. Baka nagma-malfunction ka na, hindi mo pa alam. Akala mo, damdamin ko to eh. Oo. Know the truth. And what is the truth? Sabi ng Diyos, anak, I have created you from my image and likeness. Sino rito ang lovers of evil? Kasi ang Diyos natin hindi lover of evil. Nakita mo ng masama, sige, ayos yan, ang galing. Hallelujah. Carbon copy mo ang Diyos, sabi mo sa katabi mo. Carbon copy mo ang Diyos. Sabi mo sa Kanya, kaya kung sino siya, ganun ka rin dapat. Hello? Sino rito ang manloloko? Hello? Kaya ang daling ma-identify, mga kapatid. If you are acting weird, the Holy Spirit will remind you, hey, that's not your design, son. Sino rito nagsasyabu? Nagbibisyo. Ibig sabihin, si Lord tumitira. Lord, ay busy si Lord. Tumitira eh. Hindi siya ganon. Ay, naku, ang dami nating dapat matutunan. Amen. Can we say amen? Hallelujah. Grabe, no? The more you know God and His words, the more you should humble yourself. Sabihin mo sa katabi mo, be humble. Huwag mong gagamitin ang lahat ng bagay na meron ka para ipagmayabang. Magmataas, magmagaling. Ang Panginoong Yesus, sabi ng Philippians chapter 2, bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay sa piling natin. The very character of Jesus, He humbled Himself. Lumevel siya sa tao. Sa atin dito,
Kita-kita mo itsura ng mga prideful. Hallelujah. Kaya mag-iingat ka. Sabi mo sa katabi, mag-iingat ka. Hallelujah. Minsan, konti na nga lang alam mo, mayabang ka pa. Dangerous po ang little knowledge. Konti nga lang alam mo, katiting. Para kang langaw na nakapatong sa kalabaw. Be humble. Hallelujah. Sabi ng Isaiah chapter 13 verse 11, I will punish the world for its evil, the wicked for their sins. I will put an end to the arrogance of the haughty, and I will humble the pride of the ruthless. Alam niyo ibig sabihin ng haughty? Ha? Ito yung superior. Yung a person acts if they are better, smarter, or more than important than others. Paimportante. Ang tingin niya sa sarili niya, ang galing-galing ko. Oo, ang galing. Galing. Mas magaling ako sa inyong lahat. Kailangan na kailangan ako. Yung ruthless, anong ibig sabihin ng ruthless? Walang konsensya, walang awa, walang pakialam sa pagdurusan ng iba. Amen? Wala akong pake. Ano daw gagawin sa kanila ng Panginoon? I will put an end to the arrogance. And I will humble the pride of the ruthless. Lahat ng yan, kapag hindi ka nag-function ayon sa wangis niya, dudurugin ka ng Diyos. Lahat tayo ay guilty sa mga ganyang bagay. Andyan yung yabang natin. Sabi ko nga sa inyo noon, di ba? Nung malakas pa ako kumita, ang pakiramdam ko sa sarili ko, Diyos eh. Because I can provide. Ang ginawa ng Panginoon, tumigil ka dyan. O ngayon, saan ako umaasa? Bukod sa asawa ko. Sa Diyos. It humbles myself. Kaya lagi sinasabi ni Pastor Lovie sa amin noon, huwag mo nang antayin na i-break ka ng Diyos. Ikaw na mismo, i-break mo na yung sarili mo. Dahil kapag ang Diyos ang nag-break sa'yo, mapapahiya ka, mawawala ka talaga sa wisyo. Talagang ibabagsak ka niya. Tama yung sinasabi ng kanyang salita. Kaya kung kaya mong i-humble down na yung sarili mo, humble it now. Baliwala po ang lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito, maniwala po kayo. Minsan, nakaramdam ka lang ng palakpak at papuri, akala mo na. Amen? Pag lumilipad yung kalapate at pinalakpakan, ano daw ang gagawin? Ha? Babalik at dadapo sa kanyang, hindi siya pwedeng manatili na lumilipad, tama? Kaya pinapalakpakan yun. Kaya pag ikaw nakakaramdam ng palakpak, indication yan na hindi mo ipagpatuloy yung kayabangan mo. Indication yan na bumalik ka, you humble yourself. Don't take it personal na, pinalakpakan, ang galing ko. Pinapalakpakan ka, sinasabi namin, manatili ka rito. Bumalik ka sa disenyo mo. Ang disenyo ng Diyos, kawangis mo siya, marunong magpakumbaba. Amen!
O, number 5 na tayo. Mabilis lang tayo, no? Number 5, true faith requires much courage and perseverance in order to achieve its end. Hallelujah. In Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Mga kapatid, ang pananampalataya po natin, kapag hindi mo sasamahan niya ng tapang, ng prinsipyo, kakainin ng buo iyang kamangmangan mo ng iyong pride. Kaya dapat maprinsipyo ka, may tapang at paninindigan. Kapag wala yan, hindi mo makukuha ang inaasam-asam mong bagay sa Diyos. Because only faith attracts God. Amen? Sino rito ang nakikita ang sarili na miski na anong mangyari, mananatili ka sa pagsunod sa Panginoon? Alam niyo sa athletics, ano yung ginagawa niyong Daniel? Yung training dati, tinatali niyo rito. Goma yun, di ba? Goma. Ha? Goma yun, di ba? Mga trainer. Yung tinatali niyo rito, tapos hihilain mo gano'n habang nagdi-dribble ka. Oh. Papunta ka doon, pero may nangihila sa'yo. Pabalik. Kailangan mo ng courage to continue. Talagang susubukan ka, talagang may manghihila sa'yo. But you have to push yourself to the limit. Hanggang do sa dulo, ma-achieve mo yung goal. Pagdating ng game, makikita mo ang bumangga-giba. Tama ba mga players? Bakit? Sanay ka na sa pressure. Miski sinong humarang sa'yo, kayang-kaya mong lusutan dahil well-trained ka. Kaya kapag hindi ka nag-training ng mabuti, mga kapatid, pagdating ng pagsubok, very emotional ka. May nagsabi lang sa'yo ng ganito, bumulong, parang, ikaw naman, oo nga, oo nga, oo nga. Balik ka uli sa number 1. Ano yung number 1? Magkaroon ka ng confidence saan? Sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen? Miski na anong bulong sa'yo, miski na ano na yung pakiramdam mo, sasabihin mo, I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down sabi niya, know that you are. Amen? Amen? Sino dito gusto magpatuloy? Pag pahinto-hinto ka, maniwala ka, maiiwan ka. Pag huminto ka ba, marami sasabay? Yes, may mga sasabay sa'yo. O sabay-sabay kayo huminto. Maapektuhan ba gawain ng Diyos? No. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you. Amen? May plano na ang Diyos dyan. Kaya walang pwedeng pumigil sa Kanya. Hindi pwedeng pigilan ng kaartehan mo, ng emosyon mo, ng mga bagay na ayaw mo sa buhay. Amen? Ang Diyos ang laging tinitingnan yung nakapagtapos. Sino yung binibigyan ng medal? Sino yung graduate ngayon? Ha? Sino yung mga binibigyan ng certificate? Yung pakilaksan, yung nakatapos. Hallelujah. Rahab, sino nakakilala kay Rahab? Mabuting babae ito, hindi. Ha? Hindi, no? Pero nung ginamit siya ng Panginoon, grabe pong ginamit niya.
demonstrating her courage despite her past. Kaya pag ginamit ka ng Panginoon, maging sino ka man, take that opportunity. Si Rahab, hindi mabuting babae ito pero ginamit siya ng Diyos. Tinake niya yung advantage na yon. Ano nangyari? Buo niyang pamilya naligtas. Amen. Si Esther. Sino nakakilala kay Reyna Esther? Si Esther, ano nangyari? Nagsakripisyo siya para sa kanyang bayan. Ano nangyari? Naligtas ang kanyang bayan. Why? Because of the being courageous sa kanyang ginampanang tungkulin. Si Elijah, si Peter, si Paul, and even Jesus. Every person, iisa ang karakter nila. Nagpatuloy po sila ng may tapang at prinsipyo sa buhay. The more na umaayaw ka, the more na pabalik-balik ka lang sa sitwasyon mo. Amen? Hello? Alright, number 6, sabi niya, true faith focuses on bringing the glory of God on earth. Hallelujah. Sabi ko noon, bago ka gumawa ng isang plano, bilang engineer po ako, bago po kami gagawa ng isang plano, ano pong nauuna? Purpose. Amen. Kapag walang layunin, anong gagawin mong plano? Kaya ka gumawa ng plano dahil may layunin ka. Amen. Ang Diyos, bago siya gumawa ng plano, meron siyang layunin. Ano ang layunin niya? Dalhin ang kanyang kalwalhatian sa langit papunta sa lupa. Ipaparanas ng Diyos kung ano ang kalwalhatian niya sa langit dito sa lupa. Sino gustong ma-experience ang glory ng God? Ay, grabe, no? Grabe. Kanina nagpe-praise and worship tayo, glimpse lang yun na rin na nararamdaman natin Minsan pag nag-go-overflow yung spirit dito, halos gusto mo nang sumigaw talaga Gusto mo nang magpatira pa, gusto mo nang magwawala ka na Hindi mo makontain yung glory ng God. How much more kung siya mismo, yung wholeness of His glory will be with us. Ay, grabe siguro. Tama yung sabi nung kanta, mga bulag nakakakita, mga bingin makaririnig, mga pilay makakalakad. Ano yan? Mga sakit ay gumagaling sa pangalan ng Panginoon. Grabe siguro yun, no? Pwede po bang mangyari yun? Yes! Why? Because that is His very plan. Ano lang nangyayari sa atin? Dahil sa kakulangan na kaalaman, yung kalwalhatiang yan, hindi nating mararanasan. Pasundot-sundot lang. Bakit? We entertain most of our emotions and feelings. We entertain what our mind dictates. We entertain what the eyes are seeing. We entertain what we hear. Pinag-aralan po natin mga kapatid na merong sumpa ang maniwala sa kapwa niya tao. Amen? Kaya kapag ka may bumulong sa'yo at tao yan, huwag mo siyang entertainin. Pray. Pero kapag ang Holy Spirit ang bumulong sa'yo, makinig ka na. Yung tao kapag bumulong yan, may intensyon. Kaya ang daming brainwash. Kapag tao lang ang tao, pinakinggan mo, yayariin niya yung mentalidad mo, emosyon mo.
Tandaan po natin, kapag tao pinaniwalaan mo, may sumpa. Kneel down and pray, Lord, give me faith. Holy Spirit, speak to me, give me direction. Give me wisdom to understand. Tama po yung sabi. Ang simbahan supposed to be, amen, nagpupuri sa Diyos. Pero ang karamihan sa simbahan, tinutulungan ang demonyo na magwagi. Tayo ang nagbibigay control sa demonyo para makapenetrate sa buhay ng mga tao. That's why we need to know the truth. Kaya pagka ikaw may naririnig na rebuke mo in the name of Jesus. Ay, sorry sister, salamat sa information mo. Salamat sa ano mo. Pag-pray natin. Ay, hindi. Yung nangyayari, ha? Talaga? Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Ganun din yung ano ko eh. Grabe. Ang nangyayari, sabi ng demonyo, let's bolt in. Tan, 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 tan. Sino nagpapasok sa demonyo? Sino? Tayo. Tao. But if you know the truth, sasabihin pala sa, shh! Ang basura tinatapon, di ba? At ang dumadampot ng basura ay basurero. Saan tinatapon ng basurero? Sa basurahan. Let us focus on one thing. Ikaw at ako, ang misyon na binigay ng Diyos sa atin ay to bring the glory of God here on earth. Sabi nga ng Matthew chapter 6, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, ano daw? On earth as it is in heaven. You see? Yun ang role natin. Kumikilos tayo sa bahay, sa kapitbahay, sa ating community. Let the glory of God be seen in you. Kaya, kaluwalhatian ba ng Diyos yung ginagawa mo sa buhay mo? Tingnan ninyo. Kaya nga, open rebuke is better than secret love. Pagka yung kapatid mo, gano'n ang ginagawa, sabihin mo, kapatid, hindi ganyan ang karakter ng Diyos natin. Hayaan mo siyang ma-offend. Pero at least nasabi mo. Amen? Kasi hindi tayo bold enough. Why? Kasi ikaw at ako parehong ignorante. Darkness is all over us. And we keep on entertaining those things. We should know the truth. And what is the truth? The glory of God should spread throughout the earth sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, sa pamamagitan natin. In Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, sabi niya, ano daw? Let your light shine before others, that they may see your goodness and glorify your Father in heaven. Amen. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ano sabi? Pakibasa ng malakas. Amen. Nandun yung mission mo, wala. Ano yung mission natin? To bring the glory of God.
miski saan ka magpunta. Alam mo, pumunta kami sa Toyota. Tumitingin kami ng sasakyan. Kapag yung sales agent, maganda ang approach, parang, miski na ayaw mo yung sasakyan, mapapabili ka. Amen? Ganon din po tayo eh. Bakit yung mga pamilya natin di natin madala sa simbahan? Problema. There's something wrong. Because if they see the glory of God within us, mga kapatid, automatic po yan. Sino nga ayaw sa kalwalatian ng Diyos? Psalm 96 verse 3, declare His glory among the nation, His marvelous deeds among all people. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng glory? Ito po yung lagi sinisigaw ni nanay noong araw. Glory! Alam niyo mga kapatid, glory, ang ibig sabihin po ng glory, isa po siyang mabigat na bagay na hindi lang siya basta mabigat, napakabigat. Bigatin po ang glory. Hindi po ito basta-basta. Kaya kapag kayo ng dala-dala mo mga kapatid, grabe ka. Hallelujah. In John chapter 1, verse 1, 2, and 14, sabi niya rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. In verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Ano po yung in the beginning? Ano daw po? Anong meron? Word. Anong ibig sabihin ng word? Logos. Alam niyo ibig sabihin ng logos? Idea. Sabihin natin idea. Ayan. So in the beginning was the idea. Nino? Ng Diyos. And the idea was with God. At ang idea ay ang Diyos. He was with God in the beginning. And in verse 14, the idea became flesh. Sino yung idea na naging flesh? Si Jesus. And made His dwelling among us. Ano yung dala ni Jesus? Gobyerno. Sabi sa Isaiah 9:6, it is a government in the shoulder of Jesus. The glory brought it to earth. And that is the culture of the kingdom of God. Saan makikita ang kalwalatian ng Diyos? Sa Kanyang salita. Amen. Kaya in Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praise. What do you mean by precept? Anong ibig sabihin ng precept? Alam niyo, kung ako sa inyo, nag-take down ako. At least, hindi ko ignorante kapag ka narinig mo na yung salitang precepts. Alam niyo yung precepts? Sa layman's word, it is the thought of the thoughts. Malalim po siya eh. Ito yung idea doon sa idea. Ito yung purpose. Kaya kapag naunawaan mo ang dahilan, automatic ito sa faith. Kasi nga nakakaunawa ka. Kaya hindi ka kumikilos ng patsamba-tsamba. All who follow His precepts. If you understand the very motive and purpose of God here on earth,
you will act accordingly. Pero kapag hindi mo talaga siya naiintindihan, walang mangyayari sa'yo. Ano po ba ang gusto ng Diyos sa atin? Dalhin natin ang kaluwalhatian niya dito sa lupa. That's the very purpose. Yun yung precepts. Amen? Kaya miski na anong ginagawa mo, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Pinaka-basic na po yun. Ang ibig niya lamang sabihin, kung ano man ang iyong gawin, gawin mo ang lahat ng bagay sa ikakaluwalhati ng Diyos. Kung ikaw ay businessman, then be a good businessman. Andun yung pagiging tapat mo. Hindi puro pera ang gusto mo, kita. Kung may product ka, pagbutihan mo. Bakit? Pag natikman nila, ay, ang sarap naman! Hindi tinipid. Worth it. And that people will see the glory of God. Amen? Kung estudyante ka, nag-aaral kang mabuti, hindi bulak-bulero. Pag akyat mo sa stage, ang dala-dala mo, kaluwalhatian ng Diyos. If you are an employee, sino rito mga empleyado? Anong oras ng trabaho nyo? 8 to 5. Huwag kang dumating ng 8 o'clock, dumating ka 7:30. Kung pinapatrabaho ka ng alas 5 hanggang alas 5, huwag mong i-exactohin, sumobra ka. Yung boss mo makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi yung nagbibilang ka ng oras. Alas 5 na oh. Alas 5 na oh. Overtime na to oh. 5:30 na oh. Overtime. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mukhang pera. Alam mo, kamukha mo na si Tito Vic and Joey. Kamukha mo na si Ninoy Aquino. Psalm 119 verse 4, you have laid down precepts that are to be fully obeyed. Sino rito gustong lumago ang pananampalataya? Anong sikreto? Pues, sabi niya, makinig ka ng makinig sa mga sinalita na ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo. Amen po ba? Sabi mo, huwag kang tatamad-tamad. Alam mo, gusto lang natin pagpapala, pero ayaw nating matuto. Ano yung sabi ko? Ano yung ganyan? Ha? Tinuro sa akin ni Jade yan. Ganyan pala, Jade. Nakaganon, di ba? Kasi B. B-O-B-O. Amen? Bakit hindi ka umuusad? Kasi, amen? Bakit hindi umuusad ang pananampalataya mo? Bakit hanggang ngayon, mahina pa rin pananampalataya mo? Kasi, ano ibig sabihin ng bobo? Walang alam. Sabi ng salita ng iyo, my people are destroyed for lack of knowledge. Momo ka. Momo. Bakit bobo ka? Hindi ka nag-aaral. Amen? Ito, pinapairal mo ito. Ito, ang hilig mo dyan. Ito. Pag ito pinuno mo ng salita ng Diyos, hindi ka ganun. Tingnan mo yung katabi mo. Pag alam mong ganun siya, senyasan mo.
Hallelujah. Amen? May natutunan? Ay, nako. Conclusion. Ang pananampalataya ay pagsunod sa sinalita na ng Diyos. Hindi ito paniniwala lamang sa mga bagay na gusto mong paniwalaan nang hindi ka nagdududa. Ano pa? Dapat sa sinalita niya, hindi ka na magdududa pa. At dahil dito, attracted ang Diyos na magpadalan ka ng kamanghamanghang solusyon sa imposible mong kalagayan. Amen. Amen. Anong natutunan nyo ngayon? Hallelujah. Advantage o disadvantage ang pagpunta nyo ngayon? Advantage. Baka kung nasa bahay ka ngayon, kung ano yung alam mo kahapon, yun pa rin ang alam mo ngayon. Hindi nag-improve. Pero at least umuwi ka ngayon, may nalaman ka. Amen. Knowledge is power. Sabi ni Ernie Baron. Amen? Sino rito umattend na Wednesday? Di ko titignan. Sinong mas lamang? Yung nakapakinig ng Miyerkules o hindi? Huwag po kayong papasok dito na ang hahanapin ninyo mga mukha namin. Miski minsan kami, nagsasawa rin kami sa mga pagbumukha nyo. So naiintindihan din namin kayo na nagsasawa rin kayo sa mukha namin. Pero kung alam mo ang dahilan ng pagpunta mo rito, hindi ka titigil. Amen. Ito po ang mga narinig ninyo ngayon na sinabi namin. Kung nagpunta kayo sa mall ngayon, narinig nyo. Kung nagpunta kayo sa swimming ngayon, narinig nyo. Amen?